What's up mga libag? What's up mga karayuman? Dito naman po ako, Nyolo the Third. Magbibigay po sa inyo ng reaksyon tungkol sa lambada boy ni Duterte na si Matobato. Painggan po natin ang kanyang istorya. Sa akin naman, ang gusto ko naman bago nila ako patayin, sir, mabigyan naman ako ng justisya. Ang dami nilang inutos sa akin, sir, pagpatay, pagganyan, basta-basta lang silang sumusugo sa akin, sir, umuutos. Tapos ang dami ko nang nalalaman, sir, gusto naman nila akong patayin para lang ako makagsalita. Kaya nga, pumunta ako dito, miski wala akong aral, miski wala akong kuan, sir, kaya nga, nagkusang loob, sir, nga pumunta dito, sir. Hindi naman ako pumapatay ng tao, sir, nagkakapira ako. Kung hindi, kasama ko man yung mga pulis, sir, paano yan? Total, wala man kami, hindi man ako inuhuli, sir, hindi man kami kasi kasama ko man yun ng mga pulis, sir. Miski bitayin pa ako, sir, hindi na ako tatakbo. Total, matanda na ako, sir, wala na ako. Basta, isasabi ko lang yung totoo, nga totoo, sir, totoong totoo. Yan lang. Hindi na ako pupunta dito, sir, kung hindi ako naghahanap ng justisya, sir. Wawa Hindi na ako naman. pupunta. Kaya na ako magpakamatay, sir. Pwede ako magbigti sa sarili ko, sir. Yan ang gusto ko lang, sir, kung saan bang justisya sa akin, sir. Nakita ko yung tatay ko na pinugutan ng ulo ng mga MPA at saka ngayon ako naman ang tatangkaan nga papatayin ako, sir. Saan ako? Kawawa rin to si Matobato eh. Saan ako pupunta, sir, para magka-justisya, sir? Katulad ng mga pinatay namin, sir, naghahanap rin ng justisya, sir. At saka nagkukonsensya na din ako. Yan lang ang gusto ko, sir. Yan lang. Sa likod ng malupit na paglaban sa krimen sa Davao City, may mga kwentong bumulaga sa publiko na nagtulak sa mundo na magtanong, paano nga ba nakamit ang kapayapaan sa lungsod? Isa sa mga pinakamatindi at kontrobersyal na testimonya ay mula sa isang dating mamamatay tao na nagngangalang Edgar Matobato. Siya ay nagsalaysay ng mga kalunos-lunos na pangyayari sa ilalim ng kilalang Davao Death Squad na may kaugnayan di umano kay Rodrigo Duterte. Subalit ang kanyang mga revelasyon, sapat nga ba upang mabago ang kasaysayan? Kinukuha nila yun kung talaga bang nag-utos si Mayor Duterte. Talagang nag-utos. Yung tulad kang Barsabal, yung 1993, pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 nga mayor. Sila ang nagpinansyan para nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. So dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Nandoon si Mayor naghihintay. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha. Tapos hinampas niya ng Gold Pros. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA. Doon na pinatay, ma'am. Si Ed Hindi no, grabe no. Utak kriminal talaga eh. Utak kriminal talaga no. Edgar Bernal Matobato, ipinanganak noong 1959, ay isang self-confessed hitman na inamin na siya'y dating miyembro ng Davao Death Squad o DDS, isang grupo na inatasan upang wakasan ang buhay ng mga hinihinalang kriminal sa Davao City. Tagal ako nagserbisyo sa kanila. Sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte nga Lambada Boys kung Liquidation Squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuwan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man sa tao. Bago mapabilang sa DDS, si Matobato ay isang volunteer sa gobyerno tumutulong sa kapulisan ng Davao. Sa kanyang kwento, nagsimula lamang ang DDS bilang katuwang ng batas, ngunit kalaunan naging isa itong grupo na kilala sa madugong vigilante-style killings. Akala ko noon, ma'am, yung gusto kong kuan na masasamang tao lang ang papatayin, hindi yung mababait ng mga tao. Katulad yan, yung talaga ako nagkonsensya yung 3 mga babae, mga bata pa, dinukot namin sa apartment. Hindi pa tinalian, piniringan ng mga good morning towel, tapos binaba sa sakyan, sinaksak ng knife, ma'am.
Hindi pa yan pinapatay, doon pa sa sakyanan, ginagalaw na nila. Ginagalaw na nila mga ari ng babae, ng mga batang babae. Walang iya talaga, no? Putik talaga. Ba't ba tayo nagkaroon ng presidenteng ganyan? Kaya napuponsensya na ako. Noong 15 ng Setyembre 2016, dumalo si Matobato sa isang Senate hearing kung saan isiniwalat niya ang kanyang madilim na nakaraan. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang 57 taong gulang na hitman sa publiko. Ikinwento ang mga brutal na pagpatay na kanilang isinagawa. Isa sa mga pinakakilabot na revelasyon niya ay ang pagpatay kay Sally Macdum, isang hinihinalang terorista na di umano'y pinakain pa sa buwaya ang bangkay. Yung 2002, kinidnap namin si Sally Macdum sa Island Garden City, Samal, sa Piña Plata. Kami ni Capote, Colonel Capote, Arturo Las Cañas, Jim Tan, Binido Porog, Aquino Gaston, Junito Ubales, ako. 7 kami nga dumukot sa kang Sally Macdum, yung Pakistani. Inilahad ni Matobato na mismong si Duterte na noon ay alkalde ng Davao ay minsang nag-utos na patayin ang ilang tao, kabilang na ang isang hamizola gamit ang isang Uzi. Yung pumiro kong kita sa kanya, yung NBI agent, oo, yung si Amisula, doon na sa naubusan ng bala, nakalapit na kami. Tapos tumawag yung opisyal nga tinamaan, pumunta na si Mayor, buhay pa si Amisula, siya ang nagtapos, 2 magasin sa usi. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Duterte ang mga pahayag na ito. Grabe, no? Inuubos yung usi ni Digong eh. Sinasabing hindi niya kilala si Matobato. Sir, do you personally know Matobato, sir? Hindi. Pero nakita niyo na po siya, sir? I don't remember. Ang Davao Death Squad ay kilala sa kanilang brutal na pamamaraan ng pagpatay. Ayon kay Matobato, may mga pinatay na binaril sa harap ng publiko, ang iba'y dinudukot at pinapaslang sa ibang lugar. At may mga sinasakal hanggang sa mawalan ng buhay. Kadalasan, ang mga bangkay ay tinatapon sa dagat o inililibing sa mga walang markang libingan upang hindi matuntun. Ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang kwento, may mga pagkakataon na pinapakain sa buwaya ang mga bangkay upang burahin ang ebidensya ng karumal-dumal na krimen. Bukod sa mga kriminal at drug addicts, ginamit din di umano ng DDS ang kanilang kapangyarihan upang patayin ang mga kalaban sa politika ni Duterte. Isang halimbawa, ang pagtatangka nilang patayin ang bodyguard ng isang political rival. Nagpakita ng layunin Walang alam si Duterte kundi patay. Oh. DDS na patayin nito ang sino mang haharap sa kanilang daan. 2010, tumakbo po si Cruz Nogales ng mayor ng Davao City. Naglaban sila ni Mayor Duterte, hinuli nila at pinakidnap ng mga bodyguard ni Nograles. Kinidnap namin, dinala niya sa Island Garden City of Samal, ma'am. Nakaya namin sa IS, pagkatapos inisa-isa namin binigti, tapos linagyan ng katawan ng hollow block, tapos biniak yung tiyan, tapos tinapon namin sa laod. May aligasyon pa si Matobato na binabayaran sila ni Duterte para sa bawat asasinasyon. Ang mga negosyante at mga politiko, ayon kay Matobato, ay nagbibigay ng pondo upang mabilisang mawala ang mga pinaghihinalaang kriminal. Sa Davao, tila naging isang negosyo ang pagpatay. Sa kabila ng mga nakakakilabot na detalye, agad din kinwestiyon ang kredibilidad ni Matobato. Si Senador Alan Peter Cayetano, isang kilalang kaalyado ni Duterte, ay tahasang sinabi na may mga bahagi ng kanyang salaysay na tila nagmula lamang sa hearsay. Ngunit kahit pa ganoon, hindi maitatanggi ang epekto ng kanyang mga pahayag. Noong 7 ng Oktubre 2016, si Matobato ay inaresto matapos ilabas ang warrant laban sa kanya. Ngunit ang mas malaking laban ay nagsimula nang ang kanyang abogado na si Attorney Jude Sabio ay nagsampa ng kaso sa International Criminal Court laban kay Duterte at ilang mga kaalyado nito. Ang reklamo na pinamagatang The Situation of Mass Murder in the Philippines, Rodrigo Duterte, the Mass Murderer.
ay tinangkang magdala ng hustisya para sa mga libu-libong biktima ng extrajudicial killings. Ngunit noong 14 ng Enero 2020, binawi ni Sabio ang kaso sa ICC, sinasabing ayaw niyang maging bahagi ng politika ni na Senador Antonio Trillanes, Laila de Lima at ng Tinakot na yan, tinakot. Liberal Party. Subalit, ayon sa ICC prosecutor na si Pato Bensuoda, hindi makakaapekto ang pag-urong ni Sabio dahil may 57 na iba pang communication na nagsasampa ng reklamo laban kay Duterte. Isang taong makalipas, isa pang whistleblower ang lumutang, si Arturo Las Cañas, dating pulis at kasapi rin ng DDS. Sa kanyang pahayag, kinumpirma ni Las Cañas ang mga sinabi ni Matobato, lalo na ang direktang kaugnayan ni Duterte sa mga pagpatay. Ang pagtutugma ng kanilang mga testimonya ay nagbigay bigat sa aligasyon ng isang sistematikong pagpatay sa Davao City. Si Edgar Matobato ay naging simbolo ng mga pagsisiwalat laban sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Bagamat sinikap ng gobyerno na siraan ang kanyang kredibilidad, hindi maikakaila ang epekto ng kanyang testimonya. Ang mga aligasyon ni Matobato kasabay ng pahayag ni Las Cañas ay nagdulot ng malalim na pagtanong sa mga pamamaraan ni Duterte, hindi lamang bilang alkalde ng Davao, kundi bilang presidente ng bansa. Ang mga kwento ni Matobato ay nagbukas ng mga mata at naghatid ng liwanag sa dilim ng kalye ng Davao City. Ngunit sa kabila ng mga pagsisiwalat, nananatiling walang hustisya para sa mga biktima ng DDS. Hanggang ngayon, patuloy ang laban para sa katotohanan at hustisya. Ngunit ang tanong, hanggang kailan maghihintay ang mga nawalan ng mahal sa buhay? Para sa inyong Ayan po ang istorya ni Matobato na talagang napakagrabe rin po na statement. At kung napaniwalaan lang talaga noon, ay talagang magigiba si Demonyong Duterte. Kaso nariyan na po yan, antayin na lang po natin. Lalong-lalong na po ngayon mga expose sa Quadcom, suportahan na lang po natin para mabigyan natin ng hustisya at magamit yon mga statement na yon sa ICC or saan mang kasong sa RA 9851 ba yun na gagamitin nila. Magamit po ng mga biktima para makuha po nila yung hustisya sa kanilang pamilya. Maraming salamat po mga libag at mga karayuma. Pa-like and subscribe na lang po. Ako na naman po ito, Nyolo the Church. Nagbibigay po sa inyo ng reaksyon. Maraming salamat po.